Okay, good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Sana ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumati. Tayo po muling mag-aaral ng banal na salita. Sa ating serye ng ating pag-aaral, pinukuha natin yung mga verses o yung mga text na ginagamit upang patunayan na ang kautusan ay wala na at tayo po ay nasa panahon na ng Evangelyo. Kung titignan po natin, yung argumento yung tama po yun. Wala na po tayo sa ilalim ng mga shadows at nandito na po tayo sa reality. Pero tinitignan po natin yung mga talata kung yun nga talaga yung sinasabi o yung kiniklaim nila na sinasabi ng mga banal na salita. Sapagkat yun nga po ang ginagawa natin, nag-aaral tayo ng Biblia, natural, dapat ang umiral po at ang ating matutunan po kung ano talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan. Maaring maganda yung iniaral, maaring tama yung iniaral, pero hindi naman po yung tama doon sa teksto na kanilang binabasa. So, tinignan po natin doon sa Hebrews chapter 7 verse 12, na sabi pinalitan ang pagkasacerdote, pinalitan ng kautusan. At yun nga po ang nagiging paraan ng pag-i-interpret nila o pag-unawa nila sa banal na kasulatan. Nakita nila yung salitang kautusan, ay pumasok na sa kanilang isipan na ito ay law of Moses without investigating sa yung text. Pumasok na yung law of Moses, pumasok na sa kaisipan yung Ten Commandments. So, ang conclusion nila, pinalitan ng kautusan, therefore pinalitan na yung Ten Commandments. Yun po yung kanilang kaisipan doon. At doon naman po sa Hebrews chapter 10, verse 9, nakalagay po doon, I come to do thy will. They take it away the first and establish the second. Nakita po nila yung salitang will, pumasok sa isip nila yung last will and testament. Sa pagpasok sa isip nila ng last will and testament, pumasok naman yung covenant. At dahil pumasok yung covenant, pumasok sa isip nila, the first covenant is the law of Moses. At yung law of Moses ay Ten Commandments. Therefore, I come to do thy will, to take it away the Ten Commandments and establish the gospel. Yun po yung kanilang iniaaral. Okay mo? May pamphlets pa po yung umikot noong 1995. Pero sa ating pag-aaral, hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. They take it away the animal sacrifices, which is the shadow, and they establish the body of Christ, which is the reality. Yun po yung ating natundayan. Tinignan rin po natin sa Colossians chapter 2, verse 14. Yung po nga, take it away, blotting out the ordinances. Nakita nila yung salitang ordinances. Nung makita nila yung ordinances, pumasok siyempre pag ordinances, law po yun, kung law yun, law of Moses, kung law of Moses, yung po ay Ten Commandments. So, ang kanilang interpretation doon, kapag binabasa nila, he blotted out the Ten Commandments, took it away, and then nailing it on the cross. Yung po ang sinasabi nila. Pero hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang sinasabi po doon na blot out, yung na-wipe out, na take away, at na-nail sa cross, ay walang iba kundi yung pong mga listahan ng ating pagkakautang sa Panginoon Diyos. Yung ating pong mga naging kasalanan, ipinako po ng ating Panginoon Kristo sa kanyang krus. Doon po naman sa Ephesians chapter 2:15, na kung saan ay meron naman po doon inalis o inabolish sa ating pag-aaral, hindi naman po yung Ten Commandments. Ang inabolish po doon yung racial discrimination na ginagawa ng Hudyo laban sa mga Hintil. Meron pong pag-discriminate na ginagawa sila. Nilalagyan nila ng wall, partition wall, yung court of the Gentiles and court of the Jews. Bawal ang mga Hintil pumasok, bawal tumawid, nakamamatay. At yun ang nakita natin, hindi po natin nakita doon yung Ten Commandments ang inabolish. At nung nakaraang linggo, nabasa
Christ is the end of the law. No, so nakita nila yung salitang law, therefore, 10 commandments. So, Christ is the end of the 10 commandments. Ayan, end na, tsugi na, wala na. Yung po ang pagkakaintindi nila. Pero nung tinignan po natin, yung pong salitang end ay telos, at ang ayon sa komentary ni Albert Barnes, ay ito po ay nangangahulugan ng purpose, no? Yung objective, kung bakit may law. No? At yung law po hindi yung 10 commandments. Bakit may law? Ano ang objective? Bakit binigay ng Diyos yung law?